mag-celebrate. Anyway, sir, I heard you had meeting with Defense Secretary Gilbert Chodoro yesterday. May we know ano po yung mga napag-usapan ninyo? Yes, we discussed, nag-usap kami kahapon ni Secretary Chodoro kasama ang ibang DND officials, gayon din si General Bronner at ilang opisyal din ng AFP. Marami kami napag-usapan, kabilang na doon ang mga sumusunod. Una, yung MUP, yung Military Uniform Personnel Bill, na pending pa rin sa Senado ngayon. Pangalawa, yung panukalang amendments niya kaugnay ng Espionage Act. Pangatlo, yung ROTC bill, dahil hiningi ko magkano ba talaga ang kailangan para lubusang mapatupad to. Kung kakayanin ba sa budget sa darating na mga taon, kung ito ipapasanga ba ng Senado. At panghuli, yung maliit na issue, kaugnay sa mga na-sandwich na mga opisyal, bugso ng magkasunod na mga batas na pinasa ng Kongreso, kaugnay sa pagpapalawig ng serbisyo na ilan sa mga ranggo sa ating uniform personnel, na nahanapan naman namin lahat ng solusyon at kasagutan habang recess kami para pag-resume, ay matugunan na namin ito. Sir, unahin ko dun sa MUP. Ano ho yung napagkasunduan nyo tungkol dito? Well, ang direksyon ay para ihiwalay na ang sandatahang lakas dahil pinakamalaki naman talaga yon sa MUP at iba ang kategorya nila sa ibang mga uniform personnel. Yun ang kanilang suwestyon na aming pag-aaralan para lubusan na naming matalakay at mapasa ang MUP. Iintayin din namin ang abiso mula sa Executive Secretary's Office, pagkaugnay naman ng input mula sa iba pang mga departamento, partikular ang Department of Finance. Any target to approve this bill? Sir? Well, hopefully we will be able to do it before we adjourn the 19th Congress. Medyo mahaba-habang proseso to kasi malaking pera ang kinakailangan para dito. Pagdating sa amendment sa Espionage Act, ano po yung meron ba silang isasubmit na proposed amendment, sir? Meron silang isasubmit na proposed amendment. Dalawang bagay ang kanilang naisitukan. Una, ano-anong provision ba ng batas na yan ang dapat nating i-apply sa panahon na walang gera? Peacetime ika nga at hindi lamang sa panahon ng gera. At pangalawa, napapanahon na rin naman na i-classify na natin ang mga dokumento, mga impormasyon, mga kaalaman ng ating pamahalaan. Ano ba talaga yung secret? Ano ba yung top secret? Ano ba yung sinasabing national security? Ano ba yung hindi dapat nilalabas? Dahil sa ngayon, lahat ito ay saklaw lamang ng isang joint memorandum circular at walang batas na sumasaklaw ng mga rules at patakaran kaugnay sa mga secret, top secret, at yung mga parusa kapag yan ay ilabas mo kapag kinonsiderang secret nga yan. Sir, may proposed bill na si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada about amendments para sa espionage laws. Yung ba hindi pa conforme doon sina Secretary? Nakita na raw nila pero may mga karagdagang amendments pa raw silang ipapanukala, but they are willing to work with the version of Senator Jinggoy. Pagdating sa ROTC, mandatory ROTC bill, magkano po yung kinakailangan? Ayon kay Secretary Chodoro, mahigit 8 bilyon ang kinakailangan para lubusang mapatupad ito sa loob kada taon. At para lubusang mapatupad ito, ito'y magagawa lamang sa loob ng 3 taon na mangailangan ng humigit kumulang 27 bilyong piso. Na kung susuriin natin at pag-aaralan, malaking ambag na ito halimbawa sa ating mga state universities and colleges imbis na nasa isang aspeto lamang. At nais din lang i-rekomenda na hindi daw dapat automatic papasok sa reserve ang mga ROTC dahil hindi nila kakayanang i-absorb. Ngayon pa nga lang daw sa ilalim ng NSTP ay mahaba ang backlog nila sa pag-accommodate ng mga reserve na nag-a-apply. At pangatlo, ayaw na rin nila yung dating ginawa na kada eskwelahan, kung maalala nyo yung mga umabot sa ROTC, kada eskwelahan may naka-assign na trabaho. Kami noon sa UP ay forward observer. Hindi daw dapat gano'n yun. Dapat generic lang kung sakasakali ang training na bibigay at gagawin sa kada eskwelahan. So may mga pagbabago ng konti para ma-improve pa yung bill. So may mga, yun yung mga gusto nilang amendments doon sa... tinatalakay sa plenary. Yes, yun ang kanilang pinapanukalang mga amendments kapag pinag-usapan na yung ROTC sa plenaryo. Amenable dun, sir, Senator Ronald? Hindi ko pa siya nakakausap dahil kahapon pa lamang kami nagkausap din. We will relay that to the committee and make sure that they take note of it and consider it during the period of amendments. Meron ba silang request na immediate approval nito? Wala. Sa katunayan ay sabi nila dahan-dahanin daw dahil baka mamaya nga hindi rin nila ma-absorb
yung kinakailangang reservists kung sakasakali na mag-graduate sa programang ito. Sir, may follow-up ka? Sige. Mav. Good morning, Madam. Parang wala pa rin. Wala. May. SP kasi po, di ba sinasabi nga nila na kailangan natin ng malaking reserve force, especially because of the West Philippine Sea issue. Tapos meron palang absorptive capacity problem. May limitation. Kaya? Yes, dahil may budgetary requirements bago tayo maka-accommodate ng reserves. Yan ang matagal ko nang sinasabi. Hindi pwedeng porkit naisipan ay gagawin na lamang agad natin. Dapat ituloy, dali natin hanggang sa dulo at sukdulan ika nga para makita kaya nga ba, pwede nga ba, at dapat nga ba. So sir, dahil may budgetary requirements, hindi pa ito makukonsider sa proposed 2025 budget. Well, ang isang katanungan doon ay may 8 bilyon bang mahahanap para sa ROTC? Dahil tiyak ko, kailangan natin ng 8 bilyon sa marami pang ibang bagay. At isa nga ba ito sa uunahin dapat ng Kongreso? Congress, in the exercise of its wisdom, shall decide on this matter in regard to the 2025 budget. So isa yun sa titingnan nyo kung may pwedeng pagkunan just in case ma-approve nyo ito before the year ends? Hindi lang pwedeng pagkunan, popondohan nga ba? You have to understand, government is actually about allocating scarce resources. If we are able to allocate scarce resources, then we govern properly. Allocating scarce resources means prioritizing certain budgetary expenditures over others. So yan ang isang titimbangin, pagdedesisyonan, pagpapasyahan, hindi lamang ng Senado, pati na rin ng Kongreso. Before RG, nag-appeal po ba ang Secretary Chodoro na increase yung budget allocation para sa AFP Modernization Program? Hindi. Ang kanyang inapila ay kung maaari, wag naman sa unprogrammed fund. Dahil covered na ng kanilang magiging mga MICA, yung kanilang mga in-order na modern equipment para sa ating Armed Forces of the Philippines. At natalakay din pala namin, yung mga makabagong ideya niya kaugnay ng pag-raise ng funds para sa MUP gamit ang mga pag-aari at ari-arian ng AFP at gayon din yung pag-raise ng pondo para sa modernization sa pamamagitan ng private bonds na mga bangko, pribadong bangko mag-i-issue upang hindi ito dagdag ng pabigat sa budget ng pamahalaan. So magbebenta ng government property, sir? Bahagi yun sa nais nilang tingnan para mapondohan ng MUP. Hindi government properties, yung mga kampong sobrang laki na hindi naman ginagamit, na daang hektarya ang sukat at ang laki. Like what, sir? May na-mention. Hindi niya nabanggit ng partikular. Okay, RG. Sir, yung dun sa balikan ko lang dun sa ROTC, so categorically, can you say, can we afford the ROTC program or not? Right now, it will be tough. That's as far as I can say. It will be tough, especially given the other expenditures government needs to allocate funds for in the coming year, given even the elections. But to give you an idea of what Congress will be weighing in deciding certain matters, 27 billion or 8 billion a year can actually fund a lot of things in the Department of Health, in the Department of Education, with the SUCs, with the Pantawid program. And if you look at it too, next year we will be footing a huge bill, which is more or less 50 billion pesos. Actually, ang rough cost sa i-elect natin next year na mga posisyon, 50 billion ang gagastusin natin hanggang dun sa barangay elections kung hindi mapopostpone sa December of next year. Sir, is the cost enough for Congress to want to say no to the bill completely? I don't know, but you already know my position insofar as that bill is concerned. I'm against that bill. In fact, I was the chairman of the committee that reported it out, but instead of reporting it out, I assigned it to Senator Bato, who created and I created a subcommittee for it and let him defend it. I interpellated on the floor, even before I manifested my intention to vote against it. Sir, balikan ko naman yun dun sa... But my position against it does not mean that I will stifle its passage if majority of the members are in favor of it. Sir, balikan ko yung sa modernization program. So, kung umapila si SND na wag naman saan program, magkano ibabalik nyo sa program? Actually, hindi ko pa nakikita yung budget. Sa totoo lang. Pag-aaralan ko pa lamang pag nasa plenaryo na. From 75? Pero ang nakalagay yata saan program for this year is something like 25 billion. Saan program? Yung nakalagay sa program is 50 billion this year. total of Sana 75. daw sa darating na taon ay mas maliit yung malagay sa program.
Okay, Jojo Sikat. Sir, balik po ako dun sa ROTC. Yes. Sir, regarding dun sa sinabing 8 billion per year yung gagastusin dun, in-itemize ba sa inyo kung saan We can gagamitin? make it available for you. Paki na lang, please. Yung binigay nilang costing. We can make it available for you. Combat boots, uniform, allowance, stipend ng mga magte-train, and other office supplies. Naka-breakdown siya per year at para nga daw ma-fully implement ito, 3 taon ang kinakailangan. Hindi ito pwedeng ma-implement sa loob ng 1 taon lamang. Thank you, sir. At hindi lahat ng mga estudyante na mako-cover nito ma-accommodate, sir. May limitation? Hindi. Ang ayaw nila ay automatic, yung lahat ng dumaan sa ROTC, tulad kami noon, CMT, ay automatic reserve. Hindi automatic reserve. Yun ang isa sa mga panukala nila. And then, sir, yesterday ba, the President has signed Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act o yung SRDP. Yes. Meron bang budgetary allocation na for the implementation of this law? Actually, ito ay tax incentive scheme at rules and regulation na in-update yung SRDP noong panahon ni dating Pangulong Marcos para maengganyo ang mga dayuhan at lokal na negosyante na magtayo ng mga factory dito para sa paggawa ng mga armas, pag-imbento ng mga armas na gagamitin lamang sa pamahalaan at hindi pwedeng gamitin ng pribadong sektor. Pero yung mga armas na gagawin dito, pwede ring ibenta sa pamahalaan sa ibang bansa kung sakasakali at kung darating tayo doon. Tulad ng nakita nating na-develop ng India sa kanilang sariling self-reliant defense posture o katumbas nung bill na ito sa kanilang bansa na yumabong yung kanilang defense industry locally sa India. Under this law pala, mag-encourage tayo na mag-i-invest. Mag-invest yung mga dayuhan o lokal na negosyante kasi meron itong Filipino first policy na nilagay doon na 60-40 dapat in favor of Filipinos ang mag-i-invest sa paggawa ng armas. Ito'y para mabigyan tayo ng kaalaman, magkaroon ng technology transfer, kaugnay sa mga maaaring ituro sa atin ng dayuhan sa paggawa ng iba't ibang armas panggera. Okay, from business world. Sir, going back to your meeting with Defense Secretary Theodore, did you discuss the issue of keeping the U.S. missile system in the country? And do you see this as a viable deterrent against China? No, we did not. And my understanding of the U.S. defense system was only in connection with exercises being conducted by the United States here, and that there is no intention as of yet to keep them here permanently. Thank you, sir. Okay. Any related question doon sa mga napag-usapan ni na SP and Defense Secretary Teodoro? No more? Okay, Jojo. Sir, doon sa pinasang batas, sir, sabi nyo para sa mga gobyerno lamang daw yung mga armas na hindi sa civilian. Paano natin ma-assured na hindi nga maibibenta to sa civilian, lalo-lalo pa doon sa mga armed group na kalaban mismo ng gobyerno? Well, pag makita mong meron sila, agad-agad illegal na yun at may nangyari ng milagro dahil nga hindi dapat available yung mga armas na yun sa mga pribadong individual, lalo pa sa mga illegal at teroristang grupo or armed groups or PAGs dito sa ating bansa. The mere fact that it's in their hands is the best proof that it is illegal and that something actually went wrong with respect to the implementation of the SRDP. Sir, back naman last on my part, doon sa ROTC, bakit tinawag pang Reserve Training Officers course kung hindi magiging automatic reserve na yung magiging mungkahi nung Hindi DND? naman ibig sabihin ng automatic, pwedeng naka-standby lamang. Ibig sabihin, pwedeng makuha kung kinakailangan. Kaya nga reserve. Hindi naman ibig sabihin automatically reserves, nasa reservist sila ng AFP. Ang importante para sa AFP ay magkaroon at mabigyan ng training ang mas marami sa ating mga kababayan kung sakasakaling kakailanganin ito. Pero ang mas gusto actually ng Department of National Defense, ayon kay Secretary Teodoro, ay iugnay sila sa OCD para sa Disaster Preparedness and Response. Pero kung ganun talaga ang gagawin, edi NSTP yun at hindi ROTC. Okay, Daniel. Sir, napag-usapan po ba kung amenable na lang yung DND dun sa palakasin na lang yung NSTP since masyadong malakas yata, magastos yung ROTC? Well, nabanggit nga nila yun. Yung NSTP ay yung mga nagre-reservist mula sa NSTP, hindi na nga daw nila halos ma-accommodate sa ngayon.
So, para sa ilang opisyal, hindi ko sasabihin kay Secretary Chodoro mismo at opisyal na posisyon niya ng DND. Ilang opisyal sa DND ay sang-ayon doon sa sinabi mo. Nasubukan at bigyan pa natin ng tsansa ang NSTP. O gawin na lang optional yung ROTC. Sa Eh, halip N- na gawin mandatory. may NSTP pa choice. rin yun. Sa ilalim ng NSTP, isa sa mga option at pwedeng pagpilian ang ROTC. Okay. On related note, sir, Senate Majority Leader Francis Tolentino said he was confident that mandatory ROTC would get enough votes in the Senate. So ano po ba yung numbers or may naririnig ba kayo kung ano yung majority talaga? I don't know actually. I think it has a majority vote. Last time I checked. But again, my position in the Senate, even before, even when I first became a senator in 2007, the mere fact that I am against it, even if I'm the chairman of the committee, should not give me a reason or excuse not to give that bill a chance, which I actually did. That's why I assigned Senator Bato. And even if I was chairman that was supposed to defend it, or I could have simply sat on it, dahil zero backlog nga ang gusto ko sa mga committee ko, binigyang daan ko para mabigyan ng buhay yung ROTC. Subalit, pagdating sa plenaryo, nasabi ko na nga, hindi ako boboto pabor dyan. Pero may chance pa ba yun, sir, na mapagbotohan before the year ends or before the 2025 election? Actually, considering sa resumption, focus niyo na budget. May chance naman. May chance naman at kung hindi man sa taong ito, bago kami mag-adjourn sa 19th Congress. Ang budget naman by tradition, kung maalala ninyo, ay humigit kumulang 2 linggo ang plenary debates. So may sapat kami na oras para pag-usapan at talakayin ng budget. Gayon din, talakayin ng iba pang mga panukalang batas bago nun, pagkatapos nun, o kapag kami hayahay na panahon sa budget, kapag kami pahinga, ika nga, pwede naman kami magsingit ng mga panukalang batas. Nandun na rin lang naman yung mga miyembro. Okay, Nympha. Ire-review daw nila uli ayon sa kanila. Nung naunang LEDAC na inattendan ko, yung pang-5 yun, medyo isinantabi. Nung pang-6 na LEDAC, yan yung huling LEDAC, ay muling bubuhayin daw at pag-uusapan mula sa executive branch kung ano nga ba ang kanilang balak at gustong gawin dito. Kaya nga isa yun sa mga bagay na tinalakay ng Department of National Defense sa amin. Dahil maraming kailangan i-adjust pa dun sa bill. Halimbawa, 4 na oras daw yung, bahagi daw ito ng curriculum, 4 na oras daw kada linggo yung ROTC. Pero in-assign nilang unit ay 2 lang. Nung sinabi ko, bakit 2 lang? Pwede raw gawin 3. Hindi naman ganun yun. Kung ilalagay mo yan sa curriculum, i-require mo yung number of units para sa graduation, dapat specific yan. At sa pagkakaunawa ko, hindi ba? Automatic yun. Kung ilang oras yung subject na yan sa isang linggo, yan din yung dami at bigat ng unit na i-assign sa subject at kursong yan. Hindi yan pwedeng bahala na si Batman kaugnay sa bigat at dami ng units na i-assign mo. Okay. Sir, si newly appointed Interior Secretary John Vic Remulla, may mga pangako. Una, ipapasara daw niya yung POGO operation by December 15, yung nandun sa Island Cove sa Cavite. Ano to? Pagpapakita ba niya ng... Hindi naman. Sang-ayon yan sa sinabi ng Pangulo na dapat isara lahat sa loob ng taong ito. Hindi ba? At yung POGO sa Island Cove ay isa sa mga legal na POGO na may lisensya mula sa PAGCOR na valid hanggang sinabi ng Pangulong iba na ang POGO. Hindi ito bahagi ng mga illegal na POGO na dapat hinuhuli at pinapasara agad-agad talaga. Ito'y bahagi ng humigit kumulang 48 kung hindi ako nagkakamali, ng legal na POGO na may subsisting license mula sa PAGCOR para mag-operate. Subalit nung sinabi ng Pangulong iba niyan, binigyan sila ng palugit ng PAGCOR na mag-wind down hanggang sa katapusan ng taon para mahanapan pa ng trabaho yung mga Pilipino nga mawawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng POGO. So indication yun, walang sacred cow pagdating kay Remulla, considering na yung Island Cove dating pagmamayari ng mga Remulla. Hindi na nga sa kanila yun eh. So wala naman silang kailangan timbangin pa ron. Nabenta na nila eh. Ang hamon at mas hamon siguro kay Secretary Remulla, John Vic, dapat i-specify na natin yung first name eh. Kay Secretary Remulla John Vic ay habulin, ipasara yung illegal na POGO
na walang karapatang manatili hanggang anong araw man sa Disyembre. Dapat ngayon mismo, bukas, kahapon nga, nung 1 linggo pa, dapat napasara na lahat ng illegal na pogo na hindi bahagi nung binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Yun marahil ang hamon sa kapulisan natin. Dagdag pa rito, sana wag lang puro Pilipino yung nahuhulit kinakasuhan natin. Nais ko makita yung mga mastermind mula sa China o mga Chinese nationals na di umano mastermind nito na makasuhan, mahuli at makulong. Hindi yung puro ginigisa lamang natin ay mga Pilipino o di umano Pilipino. Pero sir, doon sa ginagawang executive session, are you hoping na makukuha ng Committee on Women sino yung mga mastermind dun sa mga ni-raid na illegal pogo? Sana, yun ang hiniling ko sa aking mga kasamahan, na wag lang naman puro mga Pilipino ang ating iniipit at kinakasuhan. Sana yung mga mastermind, utak, nasa likod at financier ng pogo, illegal na pogo, ay tunay nga madala natin sa hustisya at hindi yung ide-deport lamang sila kasama ng ibang mga Chinese nationals na wala ng working permit dito. And are you convinced, sir, dun sa allegation na spy si Mayor Alice? Hindi ko alam at para sa husgado na siguro pagpasyahan yan. Dahil ang basehan natin ay isa lamang naman statement na sinabi ng isang dayuhan din sa ibang bansa pa. At hindi dito mismo sa loob ng Pilipinas at wala tayong pagkakataon na ma-cross-examine at timbangin yung kanyang mga pahayag kung ito nga ba'y malayang na ibigay at hindi pinilit at yung mga documentary evidence niya napanood lang din naman natin sa media at wala tayong aktual na kopya. So, tama bang i-pursue yun at mag-effort yung committee na makausap directly yung nakadetain na self-confessed Chinese spy? Well, definitely, since dapat i-pursue ng authorities, hindi na siguro trabaho ng Senado pa yan na ipatawag o magpadala ng team doon. Pangalawa, kaya nga nais muling tingnan ng DND yung ating Anti-Espionage Act. Dahil sa totoo lang, wala yatang batas, kung hindi ako nagkakamali, na nagpaparusa sa isang spy. Meron ba? Pero dun sa existing... Hindi, ako walang alam. Baka may alam kayo. Pero Hindi. dun sa lumang batas, meron. Sa ilalim ng Espionage Act, pero kailangan nga may gera, may ninakaw ka na state secret. Pero yung nakalagay sa ID mo ba, spy ako, pwede ka ba damputin at tulihin? Ano bang definition natin ng spy? Halimbawa, CIA sa Amerika o yung katumbas ng CIA sa China. Porkit ba card-carrying member siya ng intelligence agency ng bansang yon ay spy na siya? Magbabago ba yung sagot mo kung kaibigan natin yung bansa at hindi kaaway? Pero wala naman tayong kagerang bansa ngayon. So, dapat kaibigan lahat, hindi ba? So, sir, dapat... So, ilan yun sa mga bagay na dapat tingnan sa anti-subversion, sa Anti-Espionage Act. Dahil nga, may diplomatic relations tayo sa lahat ng bansa. So, paano mo sasabihin, porkit ang katumbas ng CIA, halimbawa, malamang NBI dito, o ISAP. So, porkit ISAP ba siya na bumisita sa ibang bansa, ay pwede na siyang hulihin bilang spy? Di ba dapat may gawin muna siyang illegal na bagay? Sa katunayan, kahit hindi siya intelligence agent, ordinaryong mamamayan siya na kumuha ng impormasyon at state secret mula sa ibang bansa, espionage yun, kahit hindi siya spy. So, mahabang kwentuhan pa to kung gusto niyo i-pursue yung spy na yan. Pero may concern ka, sir, pagdating sa ating national security. Kasi sabi pa nga, sa ibang bansa, meron ding mga nahuli ng mga Chinese spy like Germany and Australia. Again, nakita lamang naman natin sa media reporting wala pa naman talagang aktual na hard evidence na nakita mismo ng dalawang mata ng ating intelligence officers o mga nag-imbestiga ng bagay na ito. Hand me down to, pass me down ito, at hindi rektang impormasyon na nakuha ng ating mga intelligence officers. Na sana, i-pursue nga nila at alamin, makipag-coordinate sa mga bansang nangyari di umano yan para makita at malaman gaano ba talaga katotoo yan. Okay, follow. Yes, please. Mr. Senate President, I think 15th or 16th na hearing na po yung ginanap ng Senate Committee on Women the other day. But where do you think this Alice Guo role is headed? Sa pagkakaalam ko, huling hearing na yung nakaraan. Subalit dahil sa mga nakakainis na mga binitiwang salita ni Maslog,
kahit naman siguro kayo mabibitin at mabubwisit sa mga sagot na binigay niya. Ulitin ko, binibigay ko sa chairman ng komite at mga miyembro ng komite ang pagpapasya kung ilang hearing pa, hanggang kailan at kung tama na. Sa mga akala ko huli na yung nakaraan. Pero dahil nga sa mga bagong revelasyon ng muling nabuhay na Maslog, naalala ko yun 1999 yun Bagong miyembro ko ng Kongreso nun At naalala ko rin yun, ang ginamit niya mga ahente ron, magaganda Kaya marami siyang nakuhang mga parokyano ron sa Kongreso nun Hindi ako isa doon So, nasa kamay ni Senator Risa, ni Chairman Risa, Chairperson Risa, yung pagpapasya kung isa pa o dalawa pa. Dahil kapipirma ko lang nung pagsasite sa kanya in contempt. Napanood ko rin kasi mga kasagutan niya. Malabo naman talaga. Ano ba naman yun? So, dapat ba siyang gawin pang resource person, considering na notorious siya bilang scam artist? Hindi ko alam. Mas dapat patawag siguro yung IG, yung mga intelligence officers natin na bakit pa siya pinaniniwalaan, bakit pa siya ginagamit, at bakit siya hindi nakakulong ngayon. Hindi ba siya nasa NBI? NBI? NBI custody? Kaya naka-detention. And hindi ko alam kung naka-detain o naka-custody bilang informante dahil Detain. Kasi may kaso siya, sir. kung May mga kaso. ang gusto kong malaman naman ngayon, kung 2 beses siya nakabisita kay Alice Go, pinayagan ba siya ng korte lumabas sa detention facility ngayon para bumisita ng 2 beses sa Camp Crame? O informant ba siya? Hindi ko alam Hindi ko nasubaybayan masyado yun. Pero, oo. Ano na? Hindi pa daw na-aresto. At si PNP IG chief pa yung kasama nung Muli na ba siyang nabuhay noon o hindi pa? dahil namatay na nga pala siya. Bumalik na ba siya mula sa pagkamatay o hindi pa? Sir, dun sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na A1 information na itong si Maslog ay bumisita kay Alice Go para kumbinsihin na pumirma sa isang affidavit na ididiin sila nila PRRD, Senator Bongo, na sila daw yung nasa likod ng Pogo. Well, natanong naman ni Senator Bato yun. Inamin naman ni Alice Go na 2 beses nga talaga sa binisita. Hindi nga lang natapos yung pagtatanong, kung napanood nyo rin, na nagsalita si Alice kung ano nga ba pinag-usapan nila. Ang huling sinabi ni Alice na inabutan ko, pwede raw ba magtanong sa abogado niya, tapos hindi na pinursu ni Senator Bato. Kung maalala nyo. Hindi naman pwedeng manggaling yung impormasyon sa mga senador. Dapat manggaling yun sa mga resource person o testigo. Pero may karapatan si Senator Bato na tanungin yung mga nais siyang ipukol na katanungan sa kanila base sa impormasyon na nakuha o binigay sa kanya. So, worth na ipurso yung angulo na yun, sir? Pero si Senator Bato, hindi niya mismo pinursu Hindi ba? Tinanong niya si Alice Ang sagot pa nga niya, mabait pa nga si Senator Bato, pwede mong sagutin o hindi sagutin. Tapos yung sinabi niya, tatanungin ko yung abogado ko, hindi na nabalikan. So, maski siguro siya, hindi na niya na pinursu nung puntong yan. Baka sa susunod na hearing. Abangan sa susunod. Kung meron pa. Meron pa, no? Meron pa. Mukhang meron pa, sir. Kaya ano, nag-appear si Maslog, anong gagawin mo? Meron pa talaga yun. Sino ba nag-imbita kay Maslog bigla? Kasi parang Okay, Jessica. Paano ba napasok na naman si Jessica? Kasi nagkaroon nga ng info na, tumulong siya. Ano ulit ang pangalan nung manika na nawawala sa advertisement? Jennifer. Ikaw naman hindi Jessica, Jennifer. Okay. Hindi niyo na inabutan yun? Hanapin niyo yun. Cute yun. Cute yung atin. Nasa na si Jenny? So, sir, dun nga sa tanong niya, saan na yung patungo yung investigation, yung direction? Parang, tama pa ba na ituloy-tuloy pa? Or it's about time to terminate the investigation? Again, desisyon ng Senator Risa at bago nga itong si Jennifer o si Jessica o si Maslog, alam ko, huling hearing na yun, sabi niya. Pero bibigay ko pa rin sa kamay niya. Dahil nagsanga-sanga kasi, hindi din naman natin inaasahang magsasanga-sanga to ng ganito kalayo. Pero yung huling hinilang yan ng permiso ni Senator Risa na gamitin ng plenaryo para sa hearing, ay yung hearing na kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. May date na, sir, kung kailan? Meron na. Pero may notice naman yan
At saka, busy ba kayo? Wala may gagawin kayo? Nandito lang naman yun. So sir, before the resumption ng session, yung request, before the resumption Before. ng session? So inaasahan dito si Kibuloy. Okay, hindi kayo pwede magbulakbol pa. Dito lang kayo. Ay, any comment dun sa kanyang sir? Nag-file pa rin siya ng Certificate of Candidacy running for the Senate. Karapatan niya yon dahil hindi pa naman siya convicted by final judgment na nagdi-disqualify sa kanya na tumakbo o umupo o humawak na anumang pwesto sa pamahalaan. Conviction sa mga krimen by final judgment sa mga krimen na inakusa sa kanya, kabilang sa mga accessory penalty nun ay absolute perpetual disqualification to hold public office. Subalit, hindi pa naman final nga. Wala pa nga conviction at hindi pa naman final. So may karapatan pa siyang tumakbo. Anyway, sir, any update to... Ay, Amor? Medyo related, sir. Yes, ma'am. Senator JV po kasi kahapon. Napanood ko nga siya, naka-block siya. Naka-block. Sinabi po nila, meron daw po siyang mga na-meet na mga local officials na he suspects na pinlant ng China or mga China man din daw. Base daw sa mga sa observation. Accent. Do you share the same observation? May mga na-meet ba kang local officials? Or do you... Wala ako masyado namimit eh. Sectoral representative? Wala ako masyado namimit at wala pa ako namimit na dapat kong pagdudahan o may basehan ako para pagdudahan. Subalit kung may pagdududa si Senator JV, marapat na ipagbigay alam niya yan sa COMELEC para matingnan ng COMELEC. At kung may sapat siyang basehan, ay magsampa ng kaso to disqualify these candidates. Sa ilalim ng ating election laws, ministerial ang pagtanggap ng COMELEC ng Certificate of Candidacy basta kumpleto. Picture, pirma, filled out yung form, etc. Wala siyang karapatan at kapangyarihan sabihing ayaw namin tanggapin yan. Kasi nga naman sa isang demokrasya, hindi mo pwedeng bigay sa isang ahensya ng pamahalaan ang pagpapasya kung sinong pwedeng tumakbo at sinong hindi. Pasya natin yan, desisyon ng taong bayan yan. Pero ngayong na-file na, may kapangyarihan na ngayon ang sinumang mamamayan na maghain ng kaso para ipa-disqualify ang sinuman. Pero kaugnay ng nuisance candidates, ang COMELEC ay motu proprio. Pwedeng magpasyang i-disqualify ang isang kandidato on the ground that he or she is a nuisance candidate based on past track records at isa pa, kakayahang maglunsad ng kampanya kaugnay sa posisyong tinatakbuhan niya. But sir, possible po yun that China may have planted more Alice votes dito sa local government? Wala akong impormasyon para sabihin meron nga at kung posible. Pero kung pag-uusapan mo lang ay posibilidad, de bawat bansa may posibilidad naman na gawin yon kung nanaisin nila. Ang masusing bantayan natin ay ang NSO at yung mga milagrong nangyayari sa NSO. Yung milagrong nangyayari sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng pag-issue ng birth certificate at ng passport. Dahil yun ang nagiging basihan ng pagpapayag o hindi pagpayag ng pagtakbo ng sino mang nais manilbihan sa isang elective na opisina. Sir, going back to newly appointed DILG Secretary, sabi niya, he wants to make PNP promotions more fair, maging merit-based system, kasi ngayon daw po padrino or palakasan system na nangyayari. Do you share the same observation? Hindi ko naman nakita yon sa termino ni Secretary Abalos. Hindi ko rin naman nakita yon mula nung naging Pangulo si Pangulong Marcos. Ang isang basehan ng pagsabi ko niyan ay dahil nasusunod naman yung seniority sa pangkalahatan. Hindi tulad marahil nung nagdaang administrasyon na may mga laktaw-laktaw yung seniority. Yan ang pinakamaliwanag kung sakasakaling ebidensya na may mga paburang binigay dahil hindi nasunod yung rule of seniority. Pero hanggat nasusunod yung rule of seniority, ang pagpipilian mo ay yung mga senior na qualified dun sa posisyon. Hindi ko pwedeng sabihin na nagkaroon ng ganyang uri ng favoritism sa termino ni Secretary Abalos at gayon din ni Pangulong Marcos. Are you saying previous administration under Duterte administration? Base lang yun sa napapanood ko rin naman sa telebisyon kaugnay kay Garma. Garma. Sorry. Hindi ba? Na kinuha siya mula sa malayo, na ranggo at posisyon, nilagay sa mas mataas na posisyon at may mga nalampasan na mas senior sa kanya. Anyway, sir, any updates sa Senate building? Kasi Senator Alan Peter Cayetano, until na hindi naman nagbigay. Oo nga, pero siya dapat yun. Ito, katitext lang sa akin.
Ano na ho yung nireport niya sa inyo, sir? Ito nga, kate-text lang sa akin. Anong sabi, sir? Actually, hindi eh. Being confident of this, that he who began a good work in you. Oh. Walang happy birthday nga. Ano lang, Pero sir, briefly, ano na yung initial report? hindi pa niya binibigay sa akin. Siya daw ay magbibigay mismo ng ulat. Sabi ko kasi sa kanya, mas importanteng sabihin sa inyo kaysa sa akin. Mas mauna na nga kayo kaysa ako. So kung naghihintay kayo, naghihintay din ako. Pero na-busy naman talaga siya dahil filing. Ngayon tapos na ang filing at marami yatang nag-file sa kanila. So, magiging busy siya sa magkabilang panig. Kaya kaya bigyan natin ng konting panahon at pag-unawa siguro. Ngayong katatapos pa lamang ng filing. Okay, Raymond. Doon lang ako sa sir, doon sa Noisans candidate. Yes. Hindi mo pwedeng i-shortcut kasi doon sa filing, kung sino-sino lang yung nagpa-file, especially sa Senate, almost 200. Ngayon, saka 184 to be exact. yes sir. So, saka pa lang mag-screening after ng yung public. Hindi mo pwedeng ma-shorten Sa yung una pa process na para naman hindi kung sino-sino na lang na ginagawa. Yung paulit-ulit na... Parang nag-enjoy naman yung mga reporter doon eh. Hindi ba nyo napansin na parang nag-enjoy naman silang tanungin, hindi ba? Yung iba't ibang personalidad na nagpupunta ron. Parang nag-enjoy naman silang pakinggan yung mga maikling awitin na pinaparinig sa kanila. Parang nag-enjoy naman sila dun sa mga sinumpa, yung COMELEC officials. Parang nag-enjoy naman sila dun sa planong love life nung isang kandidato na nung hindi na natuloy yung una niyang nais pakasalan, ay may bago na siyang inaasintang pakasalan. Bahagi yan sa paniniwala ko ng ingay at siguro parte na rin ng kwento ng politika sa ating bansa at proseso ng demokrasya. May napanood din akong mga nag-file dahil minonitor ko rin. Sabi niya, alam niyang hindi siya mananalo, pero nais niyang gamitin yung pagkakataon. Kaya siya nag-file para mapakinggan yung kanyang nais sabihin. Sa loob man lamang ng 2 minutong binigay sa kanya at 8 minuto para tanungin siya. Sapat na yun para sa kanya. At hindi ba't bahagi yan ng demokrasya? Ang mabigyan ng pagkakataong magsalita at mapakinggan. I-disqualify man siya, nagkaroon pa rin siya ng 2 minutes, 10 minutes of fame para sabihin yung kanyang nasa sa loob, ideya at opinion. Pero hindi ba nagiging katawa-tawa yung proseso, sir, sa pag-entertain ng ganung mga nagpa-file ng certificate? Hindi naman katatawa. Mapanghusga lang siguro ang ilan. Pero hindi naman talaga katatawa. Bahagi, ulitin ko yun, ng ingay at proseso ng demokrasya at politika sa ating bansa. Once every 3 years lang naman, mamimiss nyo rin yan. Okay, Robert. Sir, doon lang pa rin po sa COC filing, ang sabi po ng COMELEC ay dahil doon sa insidente ng Go, ay i-upload na nila online lahat ng COC na ipinail ng mga aspirant. May nakita ba kayong legal problems dito, sir, or wala po? Wala, dahil public document yun. Public document yon at marapat na i-upload talaga ito para yung mga interesado ay pwedeng masusing pag-aralan ito. Dahil baka may makita sila na hindi nakikita ng iba. Isipin nyo na lamang kung ilang posisyon ang pinag-uusapan natin. 18,000 posisyon ang pinag-uusapan natin na pagbobotohan ng ating mga kababayan. Buti sana kung tigi-tigi isang magpa-file lang sa kada posisyon. Kada posisyon may 5, may 4, may 10. So you're talking of 18,280 positions times the number of candidates ang COC na final. Mas kabahan kayo at matakot sa barangay elections dahil ang barangay elections 670,000 positions ang bobotohan ng ating mga kababayan o pupunuan ng ating mga kababayan. Ganon kalawak at kalaki yung trabaho kung sakasakali ng COMELEC at ng mga teacher natin kaugnay ng halalan. Hindi lamang sa 2025, pati sa May 2025, pati sa December 2025. Okay. Follow up, Robert. Yes, Robert. Observation din po nung marami sa mga nag-file ng
COC ay marami daw ay nanggaling sa mga political dynasty, and then yung group na 6 ang sinasabi ay next week ay magpa-file sila sa COMELEC para questionin yung mga mag-anak incorporated na nag-file ng COC. Your comment on this, sir? Wala pa tayong batas kaugnay ng dynasty. Ko-correct ko yung sarili ko noong nagdaan nating press con. Hindi pala na-incorporate, ayon kay Senator Zubiri, yung anti-dynasty provision sa BARM law. Natanggal daw yun sa BICAM ayon sa kanya. Although nasa Senate version nung pinagbotohan namin, kaya naalala ko meron eh. So may nananatiling anti-dynasty provision lamang ay ang SK law. Pero mukhang magandang test case yun. Walang nagko-question, nananatiling valid yung batas na yun. So marahil pwedeng magawa yon, hindi sa pangkalahatan muna, pero sa kada posisyon. Mas posibleng magawa ng batas marahil yon. Pero sa ngayon, wala pang batas na nagbabawal doon. Polisiya lamang na sinabi sa ating saligang batas ang meron, at wala pang batas para gamitin yun na huwag pahintulutan ang sino mang may kamag-anak na tumatakbo na huwag tumakbo. Pero sir, pagdating sa party list, wala ka nakikitang pag-abuso kasi dapat representative ng mga marginalized sector, and yet mga billionaire yung mga nominee. Hindi ba dapat Binuksan kasi ng Korte Suprema ang party list ng napakalaki eh. Sa isang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng Korte Suprema na ang tatakbo sa party list ay hindi kinakailangan bahagi ng sektor na yon. Yun ay isang napakalaking butas na pinapasukan ngayon ng sino mang nais maging mambabatas sa Kamara. Dahil kung ni-require lamang yun, kung magsasakay ang party list na yan, kung security guard yung party list na yan, dapat patunayan sana na ikaw ay magsasaka security guard sa loob ng 4, 5 taon, 3 taon, 10 taon. Tinanggal ng Korte Suprema yon. Pangalawa, wala tayong batas sa totoo lang na nagsasabi ano-ano nga ba yung mga sektor na meron tayo na dapat may kinatawan sa Kongreso. Ang pinakamalapit na ay ang Local Government Code na nagsabing women, farmer, fisherfolk, elderly. Pero hanggang ngayon, hindi pa nai-implement yung provision na yun ng Local Government Code sa mga lokal na sanggunian. Dapat napapanahon na siguro na i-identify yan sa tulong ng Executive Branch. Ano-ano nga ba yung mga sektor na dapat kinakatawan o may kinatawan sa Kongreso? Elderly, sigurado. Meron na, senior citizens. Women, sigurado. Ang kalalakihan ba kailangan? Nagtatanong ako O ang LGBT community kailangan? Hiwalay ba ang magsasaka sa mangingisda? Hiwalay ba ang magsasaka nagtatanim ng palay sa nagtatanim ng gulay? Bilang yan pula, security guard, manggagawa. Ano-ano nga ba yung mga sektor na kailangan may kinatawan tayo? Dahil ang isang paraan na pwede natin gawin para maklaro ito ay parang pagpili ng union sa isang kumpanya. Parang dito, sa Senado. Pipili ng union kung sino makikipag-negotiate sa management. Ganon din, lahat halimbawa ng grupo ng security guard, pumili ng isang organisasyon na kakatawan sa kanila. At yun ngayon, yung party list group na kakatawan sa sektor na yun. Para tiyak tayo na may kinatawan ang kada sektor sa Kongreso. Hindi tulad ngayon na kung anong pangalan na lamang naisip, yun ang gagamitin. So, naabuso nga, sir? Sang-ayon kasi sa batas at hindi mabago-bago yung batas dahil ang dami naling party list na hindi sasang-ayon dyan. So, ang problema ay kung makakapasabayan sa Kongreso sa dami ng bilang ng party list doon. Okay, Jojo. Sir, yung pagpapile ng COC, matuturing natin sagrado nga, sir, pati yung proseso sa COMELEC. Tama ba ginagamit sa political strategy? Pinagbawal na yung substitute. Ngayon naman, COC nag-file and then kumalat, magwi-withdraw, magpapile naman sa ibang posisyon. Tama ba yun, sir? Parang medyo nagagamit sa political strategy. May na-monitor ka bang ganun? Parang wala ako masyadong na-monitor na ganun, na nag-file. Dahil yung kay Pangulong Duterte ay fake news yun. Sa kumalat kasi, sir, yung sa Davao, may nag-file ng mayor and then kumalat na magwi-withdraw daw, tatakbo daw senador. Ginagamit sa political strategy. Pero hindi naman natuloy. Hindi natuloy, pero nagagamit sa political strategy. Hindi yung COC filing ang nagamit o ginamit. Yung media ang nagamit o ginamit.
Pero hindi yung proseso ng pag-file dahil hindi naman natuloy eh. Kung mapapansin niyo, wala ako halos na monitor na gano'n na nag-file at binawi at nag-file para sa ibang posisyon. Lalo na sa national. Wala ako na monitor na gano'n. Pero kung sakasakali, pinakinabangan at ginamit niya ang media o ang pagkalat ng maling impormasyon, pero hindi yung proseso ng filing dahil hindi naman niya binawi. Since it's your birthday today, Tatapusin na natin to. yes, maraming gusto na matikman ang blowout ni SP. So on that note,